For this video guys, gagawa tayo ng window grills. Unang-una, ispatin muna natin yung area upang mabalansin natin ang mga dapat gawin. Sa loob pala ito ilagay guys, sa labas ko lang sinukat kasi sarado pa ang pinto, umalis kasi yung may-ari. Sinimulan ko na, hindi ko na inantay kasi tanghali na. Flashing pala ito sa window jamb guys, bali sa inner part ito ilalagay. Pasensya na po pala sa pag-i-edit nito kasi first content ko pa lang ito. Sana po ay suportahan nyo. Marami pong salamat. God bless. Ito pala ang design guys. Ang may-ari ang nagpili nito. Ang mga materials pala na ginamit dito guys ay tubular, 3/4 by 3/4, 1.5 thickness. Syempre ang welding rod, cutting disc, grinding stone, at saka metal primer kasi primeran to maya pagkatapos. At ang mga tools na ginamit dito ay welding machine at saka grinder. Pag nasukat na natin guys ay mag-a-adjust tayo. Example, ang sukat ay 120 by 120 ay mag-adjust tayo. Gawin nating 119.5 by 119.5 para may allowance tayo na 0.5 para hindi masikip paglagay ng window grills. At ang technique guys ay unahin muna natin yung pinaka-frame niya bago natin isunod yung design. Kapag okay na ang pinaka-frame niya ay saka na tayo mag-layout ng kanyang design. Tips lang pala guys, bago tayo magsimula sa trabaho ay tingnan muna natin yung sitwasyon. Pag-aralan muna natin para may mga idea na tayo kung ano ang mga dapat gawin. At sana guys ay marunong tayo sa math, kahit mga basic lang. Yung addition, subtraction, multiplication at division. Malaking tulong po kasi ito sa pag-layout para hindi tayo mahirapan sa pagbalansin ng numero. Tips lang pala guys sa mga gusto na maging skilled worker tulad ng karpentero, welder, mason o kahit mga tao na gusto mag-DIY works sa kanilang mga bahay ay dapat po marunong po tayo sa basic procedure na kadalasang importante na ginagamit ng mga skilled workers. Ay dapat marunong po tayo tumingin ng eskwalado, tuntunado at libelado upang ang ating trabaho po ay maging matibay at maganda tingnan. Kapag marunong na po tayo sa mga basic at importanteng mga pamamaraan tungkol sa pagtatrabahong ito, mga related sa construction works, ay pwede na po tayong magsimula sa pagtrabaho. Pwede ka nang mag-DIY, do it in yourself. Pwede, walang magagalit kasi ikaw na ang engineer, ikaw na ang amo, ikaw na lahat. Pwede. Basta tandaan mo lang ang mga basic na pamamaraan sa pagko-construct, kung paano mag-layout, kung paano tumingin ng steel tip, kung ano ang eskwalado, kung ano ang tuntunado, kung ano ang libilado, ay pwede mo nang simulan kapatid. At kung sakaling ito ay kakarem talaga, gawing mong kabuhayan, ang pagiging skilled worker, ay may mga pamamaraan para matuto ka talaga. May mga process na kailangan mong pagdaanan para umabot ka sa punto na magiging magaling talaga. Isa sa mga paraan guys upang matuto sa trabahong ito, pagiging skilled workers, ay kumuha ka ng mga ideya sa mga tao na marunong na nito. Pwede kang umalalay muna o mag-helper sa mga tao na marunong na upang ang kanilang karunungan ay ma-impart sa iyo. Makakuha ka ng mga ideya at teknik na alam na nila. Isa yan sa mga paraan upang matuto po tayo sa mga gawain ito. At saka mag-training ka muna, mag-experience ka muna. Pwede ka muna magsimula sa pagiging helper. At saka kunin mo ang mga ideya ng mga tao na hinilpiran mo. Hindi lang sa isang tao, kundi sa maraming tao. Pwede kang kumuha ng mga teknik at ideya nila. Ipunin mo ang mga kaalaman na nakuha mo sa kanila. Dahil yan ay malaking tulong sa pag-develop ng iyong skill. Pwede ka ring tumingin sa internet, sa YouTube, sa Facebook. Maraming mga tutorial dyan na mga related sa gawaing ito na pwedeng makatulong sa iyo para ma-develop
at madagdagan ang iyong kaalaman sa pagiging skilled worker. Ang experience din guys ay malaking tulong po para tayo po ay matuto sa mga gawain, kasi po tayo po makadiscover sa mga teknik at idea na kailangan po sa ating mga trabaho. Sa tulong ng Panginoong Diyos ay kayang-kaya naman, dahil sa kalakasan na binigay niya ay makakaya natin ang mga bagay-bagay. Ang mga talento natin ay galing sa Kanya, at sana po ay huwag natin kalimutan na magpasalamat sa Kanya, at lahat ng ating mga gagawin ay sana po ay makabigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Magbibigay po ako ng verse sa Philippians 4:13. Sinabi po ni Apostol Pablo sa Philippians 4:13 na makakaya niya po ang lahat ng bagay dahil sa kalakasan na binigay ng Diyos sa Kanya. Kung hihingi lang po tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesus, ay handang-handa siyang tumulong sa atin. Kung tayo lang po ay magpakumbaba at ilapit sa Kanya, hindi ka po niya itatakwil. Kapag buong puso tayo po ay hingi ng tulong sa Kanya, siya po ay talagang tutulong po sa atin mga kapatid. Sa lahat ng ating gagawin, sa trabaho man o anong mga gawain natin sa buhay, i-acknowledge po natin ang Diyos na may-ari po ng ating buhay, dahil siya po ang tutulong sa atin sa lahat ng ating magawain sa araw-araw. Magbibigay po ako ng dalawang verse. Unang verse na ibibigay ko ay sa Colossus 3:17. Basahin ko po, Bisaya version po ito kasi ako po ay Bisaya. Kung bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, nga maghatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan ng pinaagi kaniya. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin po nito ay kung kahit ano ang ating gagawin, ay gagawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kahit ano ang ating gagawin, kahit ano ay gagawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magbibigay pa ako ng isa pang verse sa 1 Corinthians 10:31. Sa version pa rin po ito mga kapatid. Busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Tagalog po ang kapatid, ang ibig sabihin po nito ay kahit kumain tayo o magainom o magagawa ng kahit ano, ay gawin natin alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po mga kapatid. Balik pa tayo mga kapatid sa ating trabaho. Magpo-weld na po tayo. Tips lang pala, bago natin i-weld ay i-align muna natin yung trabaho, lalo na dito sa gitna na part, kasi humahila po ito kapag pinulweld natin agad. Kaya ang tips po mga kapatid ay ispat muna, back to back, saka i-align muna natin, check muna natin kung okay na ba lahat, tapos i-mostra natin doon sa lalagyan kung kasya na ba. Kapag okay na ang lahat, saka na po tayo mag-full weld mga kapatid. Baliktarin natin mga kapatid, i-full weld na din natin ang kabila para mas maging matibay po ito. Isa pang tips mga kapatid, kung may kailangan i-adjust mo muna bago i-full weld. Pag naka-align natin lahat, wala nang i-adjust, i-full weld na natin mga kapatid. Yun po.
Bayarin na natin mga kapatid gamit itong grinder at grinding stone. Bayarin natin na maigi, side by side, back to back, para di magaspang ating window grills. At ito ay preparation na rin bago natin primeran. At pasensya na po nga po pala, hindi ko po na-videohan ang pagpa-primer nito. Naikabit na pala guys. Hindi ko rin po pala na-videohan ang pagkakabit nito. Sana po ay mag-subscribe kayo at pakipindot na rin po ng bell upang ma-notified po kayo sa marami pa nating i-upload na mga DIY works at construction works. Ito po pala ang isang design. Ay iba po ang design, request po ng may-ari. First content ko po ito. Sana po ay mag-subscribe kayo at sumuporta. Maraming pong salamat. God bless.